Hindi mo babatid na marami sa mga Indyong mangmang? Padre Damaso, hindi niyo rin babatid na nasa tahanan tayo ng mga Indyo? Maaari niyong masaktan si Kapitan Tiago. Matagal nang pinagpalagay ni Tiago na siya hindi isang Indyo. Inuulit ko, wala na makakatalo sa mga kamangmangan ng mga Indyo. Mga kaibigan, kinagagalak ko ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagpupulong na ito. Ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kararating lamang niya mula pa sa Europa. Buenos noches, amigos. Sa mga kura ng ating bayan. Sa dating kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Pasensya na sapagkat ako yata nagkakamali. Hindi ka nga nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailan may hindi ko naging kaibigan ng iyong ama? Kayo ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Ang inyong likod, Tiniente. Maligayang pagdating, naway mas maging mapalad pa kayo sa inyong ama. Maraming salamat po. Handa na ang hapunan! Ang mahalagang tauhan ay patungo na sa hapagkainan. Hindi sinasadyang naapakan ni Teniente Ibarra ang laylayan ng bestida ni Doña Victorina. Wala ka bang mga mata? Meron, senyora, mga matang mas malinaw pa sa inyo, ngunit nakatingin lang ako sa buhok niyong kulot. Sa hapagkainan. Senyor Ibarra, sa 7 taon mong pananatili sa ibang bansa, anong malagang bagay ang iyong natutunan? Natutunan kong kasaysayan. Nalaman ko na ang kalayaan o pagkalipin ng isang bansa ay nagdidikta ng kasaganaan o pag-iikaos nito. Nagawa mong lusday ng iyong kayamanan para lamang dyan? Wala ka na ba nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag! Kahit bata alam mo yan! Nagpapasalamat ako't palagay ang loob ng dating kura sa akin. Ipagpamanin ninyo sapagkat kakagaling ko lamang sa biyahe. Dahil bukas ay marami pa akong gagawin. Para sa Pilipinas at Espanya. Huwag ka muna aalis, darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko na lamang po siya bukas. Dahil sa ngayon ay marami pa akong asikasuhin. Nakikita ninyo? Ganyan ang nangyayari sa mga kabataang pinapadala sa Europa. Nagiging mayabang, mapagmataas, kaya narapat lang talagang ipagbawal ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Sa kalyeng maraming tao, abala si Ibarra sa kakaisip habang siya'y naglalakad. Bigla siyang napahinto ng may kamay na pumatong sa kanyang balikat. Senyor Ibarra, Ano pala, Teniente, ginulat niyo naman po ako. mag-iingat ka. Maging aral ang nangyari sa iyong ama. Kila yata may nalalaman ka patungkol sa aking ama. Wala ka bang nalalaman? Sa pagkakaalam ko, ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Maaari ka bang malaman kung bakit siya nakulong? Hindi ako pwedeng magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan sa pangyayaring iyon. Ang Kastilang kolektor na masama ang ugali. Meron pangyayari sa isang baryo na siya naulekta at napagkatuwaan siya ng mga bata. Nangyari yun. Bakit kaya wala pa siya? Magandang umaga, Tia Isabel. Magandang umaga din sa'yo, Iho. Nariyan po ba si Maria Clara? Halika't pumasok pa muna at mag-isip. Pasok ko kayo, Tia. Nariyan si Crisostomo. Maghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia Isabel. Hindi pa rin kumubos na yung ganda, Maria Clara. Nagtungo ang dalawa sa Asocia. Nagpunta ka lang sa Europa? Tumis ng iyong mga salita, marahil marami babaeng nahulog sa iyong pambobon. Mahal ko, alam mo bang ako'y napakapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo?
Mapalad dahil pinagpasya ng aking mga magulang na ako'y kasal sa isang napakagandang babae na ngayon ay nasa harap ko. Sus, dinala mo pa ako. Labis akong nangungulila sa iyo, Maria. Nakikita akong nangungulila sa iyo, Crisostomo. Patawarin mo ako sapagkat kailangan ko ng mauna. Dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, Maria. Sandali! Ialay na to sa iyong mga magulang. Salamat, mahal ko. Mag-iingat ka, mahal kong Crisostomo. At sa mismong araw ng mga patay, may dalawang lalaking naguhukay. Sino ba mga utos niya? Tumigil ka na sa kakatanong. Mag-uway ka na lang. Ayoko na! Ayoko na! Nasaan ba kasi? Alikod ko ng malaking krus, senyorito. Dito ba? Ngunit hindi dito ang natatandaan ko, senyorito. Halika't ipagtatanong ko. Alam mo ba kung saan itinirik ang malaking krus dito? Ay, yung malaking krus, sinunog na yon. Ano? At bakit mo naman ginawa yun? Napag-utusan lamang po ako. At ginawa mo naman. Sinabi sa akin ng malaking kura na dalhin sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman. Huwag ka magalit sa akin, senyorito. Mabigat ang bangkay, tinapon sa ilog. Itinapon? Kahibangan! Lumalakad si Crisostomo at nang nakita niya si Padre Salvi, sinunggaban niya ito. Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong ginagawa! Akong wala! Hindi ako! Si Padre Damaso! Binitawan siya ni Crisostomo at tuluyan ng lumayo. Nangangampana ang dalawang sakristan, si Basilio at Crispin. Magpahinga muna tayo, Crispin. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Nais ko sanang bayaran mo ang binibintang nilang ninakaw ko. Di ba't 22 piso ang binibintang nilang ninakaw mo? Ngunit, wala akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Pag nalaman ito ng inay, natatakot ako. Hindi rin maniniwala ang inay. Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo sinasuli ang ninakaw mo. Ngunit, wala po talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Ibo ka! Nang nakaalis ang dalawa, pilit niyang inaahon ang kanyang sarili at tumakas siya gamit ang lubid ng kampana. Abala si Sisa sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang mga anak. Marahil nagugutom ng aking mga anak. Hindi ko sila kayang gutumin. Kahit naghahain ako ng masarap na pagkain. May pagkain ba dyan? May makakain ba dyan? Meron. Nasaan? Bilisan mo at magugutom na ako. Rito na. Wala lang natira? Ngunit paano yung mga anak mo? Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Teka, nasaan na ba yung mga batang yun? Sa kumbento ngunit pauwi na sila. Teka,
Pedro! Hindi mo na ba hihintay yung mga anak mo? Inuutosan mo ba ako? Alis ako hanggat kailan ko gusto. Ilang minuto lamang ay dumating na si Basilio. Inay! Inay! Gising pa po ba kayo, Inay? Inay! Basilio! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Kasugatan! Tumakas po ako sa kumbento, Nay. Natakot po ako. Si Crispin po. Asan si Crispin? Nasa kumbento po siya. Hindi po siya pwedeng umuwi. Ano? Kumbentahan po siya nagtakaw. Ano? Inakusakan na ang aking anak na si Crispin? Dahil lang ba sa mahirap tayo? Kailangan ba natin magtusan ng ganito? Nagugutom ka ba? Pasok tayo sa loob. Itong ang kanin at tanghilis, anak, kumain ka. Ngunit hindi po kumakain ng tanggilis, Inay. Oo, alam ko, anak. Naghanda ako ng ibang ulam, ngunit dumating ang iyong ama. Dumating si Itay? Oo, anak. Pero marisin po siya, hindi po ba? Basilio. Patawad, Inay. Diyos ko. Bakit nangyayari sa akin to? Tumungo si Sisa sa kumbento. Dala-dala ang isang pakong puno ng mga gulay. Nakita siya at kinausap ng isang utusan. Kasana ang mga iyan, para sa Cora, nais ko lamang sana siya makausap. Ngunit may sakit ang Cora ngayon, tungkol saan ba, hindi pa kasumuwi ang aking anak na si Crispin. Crispin? Kung gayon, ikaw ang iyan ng mga magnanakaw. Hindi! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Manahimik ka! Tumatakbong umalis si Sisa at nakita siya ng mga gwardyang sibil. Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw? Opo, ako po si Sisa, ngunit hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Eh kung ganon, sa huli mo na lamang ang pera mga ninakaw ng iyong mga anak. Kahit gutom na ang aking mga anak, hindi nila magagawa rin. Maniwala kayo. Sinungaling, sumama ka sa amin. At ikaw ang kukulong namin. Bitawan niyo ako! Maniwala ka na Halika, ako! sumama ka dito. Sumama ka. Bitawan niyo! Mabulok ka sa bilangguan. Maawa po kayo sa akin. Maniwala po kayo! Pwede ka nang lumabas. Wala nang maipapakain sa iyo ang gobyerno. Tumakbo si Sisa at tumungo sa kanilang bahay. Crispin! Basilia! Asan na kayo mga anak ko? Crispin! Basilia! Asan na kayo mga anak ko? Dahil ba ito ng anak ko? Bakit may dugo? Ang anak ko! Asan na kayo? At tuluyan na ngang nabaliw si Sisa. Sa palaisdaan, si Maria Clara ay masaya nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Maria, kamusta na kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba't kakauwi lamang ni Ibarra? Oo, sa katunayan nga pupunta siya rito at sabay kami mangingisda. Uy! Andyan ka na pala, Crisostomo. Mahal ko, maaari ba tayong umalis? Kung yan ang iyong nais. Senyorita at Ginoo, saan niyo gusto pumunta? Nais kong pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Hindi ko alam, senyora. Isang sandali na lamang ay makakarating na din tayo doon. Ano
Sandali lamang po at titignan ko. Naku, isang buhaya. Isang buwaya? Kaya pala nauubos sa mga isda sa ilog na ito. Dapat na mamatay ang buhayang yan. Crisostomo, nanganganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, mahal ko, ililigtas ko siya. Nasaan na kaya sila? Ayun sila, buhay sila. Narinig ni Doña Consolacion ang umaawit na tinig ni Sisa, kaya pinatawag niya ang Gwardiya Sibil. Maraming lang baliw na Sisa. Kunin niyo siya at ipaharap sa atin. Narito na po siya. Magaling ka na sila. Sige po. Hoy, baliw! Baliw! Ikaw ang baliw! Sumayaw ka! Gayahin mo! Sumayaw? Ang sumasayaw ay baliw! Hindi ako baliw! Tinuturuan namin kita! Baliw! Baliw! Baliw ka! Ayaw ko sumayaw! Baliw ka! Sa tahanan nila Kapitan Tiago ay dumating ang mag-asawang de Espanyada kasama ang binatang Kastila na si Alfonso Renales upang alamin ang kalagayan ni Maria Clara. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Tila may mga kasama kayo. Oo. Kamusta naman ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pagbabago. Pumasok kayo. Iha, kamusta ang iyong kalagayan? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya na ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga napakaganda niya sa labas. Naglalakad na magkahawag kamay ang mag-asawang de Espanyada kasama si Renales hanggang sa mapadaan sila sa tahanan ni Doña Consolacion. Ano ba yan? Hindi kaya dumaraan. Hoy, Labandera, kami ba ang pinariringan mo? Bakit tatamaan ka? Ang estado mo, Labandera? Gusto mo labhan ka ang kulong ko ng buhok at tansyahin ko pa? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang maganda. Aba! Gusto mo magtuos tayo? Hindi kita uurungan. Magsitigil nga kayo! Hoy, Alperes, pagsabihin mo nga yung mukhang mangkukulam mong asawa. Kung di ka lang babae! Ang kapal na mukha mong beking manggagapon. Biglang dumating si Alvarez at inawat si Doña Consolacion. Nagtungo si Ilyas sa tahanan ni Ibarra. Tao po! Oh, Ilyas, Senyor Ibarra, iligtas ninyong sarili. Umalis kayo rito. anong ibig sabihin? May pag-agras na magaganap. Kayo po ay pinagbibintangan rito. Ngunit sino ang... Hindi ko po alam, senyor. Ano ba ang dapat kong gawin? Ihanda niyo ang papel at sunugin ito at umalis na kayo rito. Ay, maraming salamat kaibigan. Alis si Ibarra, bumalik si Ilyas sa tahanan nito at sinunog at umalis agad. Nang dumating ang mga Gwardiya Sibil, sunog na ang bahay. Nang makatakas si Ibarra ay tumungo ito sa tahanan ni Kapitan Tiago at palihim na nakipag-usap kay Maria Clara. Tinulungan lamang ako ni Ilyas na makatakas. Mahal ko, patawarin mo ako. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Ako ang dapat patawarin mo sapagkat ilang minuto na lamang ay lilisan na ako sa lugar na ito. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Pag nalaman mo ang totoo ay mag-aalinlangan ka na sa akin. Malaman ng ano? Ang tunay kong ama ay tinususok naman mong si Padre Damaso. Ano? Umalis si Ibarra at napaiyak na lamang si Maria Clara. Ilyas, saan ba tayo patungo? Sa kaibigan ko sa Mandaluyong. At pagkatapos, Punta kayo sa ibang bansa at mamuhay ng payapa. ako lamang. Bakit hindi tayo magtungo at mabuhay bilang magkapatid? Hindi na kaibigan, dapat na ang ating pinagsamahan.
Gusto kong makababawi sa nagawa ng aking ninuno sa inyong pamilya. Maraming salamat. Sa inyo rin araw, marunong ka ba lumusuli? Oo! Halika! Nakatitig si Maria Clara sa pahayagan na nakasulat ang kamatayan ni Crisostomo Ibarra. Anong nangyayari, anak? Masaya na ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na si Ibarra, patay na siya. Tanging si Crisostomo na ang mahal ko. Hindi ko mahal si Alfonso. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ngunit, Kung itutuloy niyan, magpapakamatay ako. anak, huwag! Patawarin mo ako. Patawarin ninyo ako kung naimasok ako sa inyo kay Ibarra. Magmumuhan na lang ako! Diyos ko, ito na ba ang lahat ng kabayaran ng mga kasalanan ko? Nagkita muli si Basilio at Sisa. Nay! Basilio po! Ang anak niyo! Nay! Huwag po kayo matakot sa akin! Opo, ako nga po! Nay! 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 Nais ko po sana siyang ibibigay sa lanteryo, ngunit wala po akong pera. Malapit naman na akong mamatay. Kumuha ka ng panggatong, sunugin ng katawan namin. Pagkatapos, magbukay ka. At may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Sinimulan na ngang sunugin ni Basilio ang labi ni na Elias at ang kanyang ina. Nagbay... Ibarra! At ginawa mo naman! Beses na ang puso mo'y naponet. Ay!